Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nag-live si Mike Defensor, napanood ko eh. Sinagot niya si Matibag, preskong-presko pa, panoorin niyo ito. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandiyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may offices sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago. Yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Ha? Ang sabi, ang ginawa ni Mike Defensor, tinawag si Matibag na tanga. Ang tangang si Matibag ang sabi niya. Magagalit nito si Matibag. Talagang matinding labanan ito mga kabunyog. Sabi ko, makakarating ito kay Matibag. Talagang laban ito na matindi. Mga kabunyog. Ito, hindi talaga ito palalampasin na ni Matibag. Nag-live si Mike Defensor, sabi ni Mike Defensor, huwag kayong maniwala dyan kay Matibag, tanga at bubo yan. Sa simula pa lang ng live niya, sinabi niya na ang tangang si Matibag. Ang sabi kasi ni Mike Defensor, ito ang mga sinabi ni Mike Defensor, mga kabunyog. Sabi niya, paano mo masasabi na involved kami sa human trafficking samantalang KTV bar lang naman yan? Marami namang establishment, sabi ni Mike Defensor, halimbawa ang Sol Air, may KTV bar yan. Kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Diyan po sa Shangri-La lang, dito sa may Shangri-La EDSA, maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World, dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yun, matindi yan mga kabunyog. Yun ang pagkakasabi ni sabi niya, pinag-iinitan nyo kami. Pinag-iinitan nyo ang, sabi niya, yung KTV bar na yan, nagre-renta lang naman daw dun sa kanya. Sabi ni Mike Defensor. Ang Soler, bakit may KTV bar yan? Bakit hindi nyo pinag-iinitan? Lahat naman halos ng mga establishments, na mga hotels, mga malalaking establishments, ay mayroong mga KTV bar. Anong mali doon? Sabi niya. At saka yung building permit daw, sabi ni Mike Defensor, wala namang problema yun. Binigyan ng permit ni Mayor Vico Soto ng Pasig. Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po ito ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating Mayor, buting Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. So yan, mga kabunyog, yan yung ang akusasyon ni Mike Defensor, kaya daw sila ngayon pinapatahimik, 40 na daw silang kinakasuhan dahil sila daw yung nag-i-expose ng korupsyon. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat naman nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon. Kinasuhan na po kami lahat.
Kaya sabi niya, ginagawa daw ito ni Matibag dahil ini-expose nila yung korupsyon sa gobyerno. Ginagantihan daw sila. Yan ang akusasyon mga kabunyog ni Mike Defensor kay Matibag. Saka kahit daw yung asawa ni Matibag, congresswoman kasi ng Laguna, yung bahaging San Pedro. Kaya sabi ni Mike Defensor, yung asawa mo nga, tumanggap din yan ng mali-malitang pera. Di ba? Yun din ang akusasyon nila. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya sabi ni Mike Defensor, ikaw Director Matibag, director level ka lang, ang yabang-yabang mo na. Hindi, ganun talaga ang pagkakasabi ni Mike Defensor. Kung makapagsalita ka sa mga senador, akala mo napakataas ng position mo, director level ka lang naman. Kung makaharap ka sa mga senador, makapagsalita ka, akala mo kung sino ka na, director level lang naman ang position mo. Hindi, totoo naman mga kabunyog. Ang director, mababa yan sa USEC. Mga USEC, mga ASEC. Director, ang kasi ng NBI, director. Ewan ko lang kung ang level niyan ASEC. Pero yon, ang akusasyon ni Mike Defensor kay director ka lang, yabang-yabang mo kung makapagsalita ka. Lalo nakaharap mo yung mga senador, akala mo, ka-level mo na yung mga senador. Mukhang naiinggit si Mike Defensor kay Matibag. Kasi talagang maano si Matibag. Kahit director lang ng NBI, pag nakikipag-usap sa mga senador at saka mga matataas na opisyal, matindi. Anyway, makikita mo doon sa live ni Mike Defensor, galit talaga siya kay Matibag. Tinawag niya ng tanga at bobo, sabi niya. Sabi ko, ito na. Talagang na ito. Hindi, alam na rin kasi alam na rin ni Mike Defensor, tuloy na talaga yung kaso niya sa Friday. Inanunsyo na inanunsyo na. Pero ang sabi ni Mike Defensor, haharapin niya daw yan. Haharapin niya daw yung kaso na yan, hindi niya yan aatrasan. Anyway, alamin na lang natin kung ano yung depensa dyan ni Mike Defensor. Ang mali kasi kay Mike Defensor, sa totoo lang, ang mali din naman dyan kay Mike, binigyan sila ng pagkakataon ng NBI na magpaliwanag dyan. Kaya lang, ang sabi ni Mike Defensor dyan, hindi namin haharapin yung NBI dyan. Wala naman kaming maasahan dyan. Para alam ko, ganun yung statement niya doon. Sabi niya, wala siyang tiwala sa NBI. Siguro, ang strategy ni Mike, doon na sila haharap sa DOJ. Sa NBI, hindi sila humarap. Hindi siya humarap. Kasi ang sabi niya, wala naman yan. Na yan? Ang NBI may pattern na ng mga harassment ng mga sinasampang kaso, kaya wala na yan. Kaya syempre kung hindi siya nagpaliwanag sa NBI, ay talagang tutuluyan siya ng NBI. Kaya ito na. Sabi naman ni Director Matibag, hindi pa nga daw sila Julie Defensor at yung anak ang nakikita nilang may malaking pananagutan, si Mike Defensor mismo. Kaya ito mga kabunyog, medyo mainit na ang sitwasyon ngayon kasi palaban si Mike Defensor sabi niya tanga at bobo yan si Matibag, huwag kayong maniwala dyan. Tingin ko tatagal itong kasong ito, talagang tutuluyan talaga yan ni kasi sabi ni Director Matibag, hindi kami naggagawa-gawa ng kaso dito, mabigat talaga ang ebidensya kay Mike Defensor, hindi ito simpleng lang, prostitution ito, qualified human trafficking ito. Yan Ang depensa naman ni Mike Defensor, lahat naman daw may KTV bar. Ang mga malalaking hotels daw tulad ng Soler, bakit sila pinag-iinitan? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.